nating lahat. Welcome po muli sa ating gawain ngayong hapon. Tayo po muli ang Walls of Salvation Christian Church na hindi po magsasawa na magbahagi po ng salita ng Panginoon linggo-linggo. Hallelujah! Kaya naman po, patuloy ko pong ini-encourage ang bawat isa, lalo na po yung mga nanonood po ng live video ngayon, na patuloy po natin po itong i-share nang sa gayon po mas marami pa po tayong mabahagian ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Before we start po, tayo po muna ay pangungunahan ni Sister Crystal sa isang panalangin. Okay, let us all rise up and pray. Dear Lord God, thank you for this day, Lord. Thank you that you have brought us here safely, O God, to your house, that we may praise and worship you this afternoon again. And Lord, right now as we sing praises to your name, we continue to pray that we ask your Holy Spirit to move upon us, that we may feel your presence this afternoon, O Lord, and that, O God, we also pray that those people who are still on the way, Lord, please keep them safe. And right now, O God, I would just like to invite your presence among our midst this afternoon. And all these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah! Tayo na pong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Alam ko pong sabik na po ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Sama-sama po natin siya awitan. Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa piling at pagdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay! Sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo.
bigyan po natin ng todo-todong pagpapala sa ating Panginoon. Hallelujah! Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ialay, luwan at tingin ka mapakailanman. Sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y nagdidinig sa buhay ko. Minsan pa tayo na. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y nagdidinig sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay. Hallelujah, minsan pa. Higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ialay, luwalhatiin ka mapakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay. Minsan pa, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay. Minsan pa, todo bigay, todo buhay. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay, todo bigay. Hallelujah. We praise your name, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na ibibigay po namin ang todo-todong pagpapala, Panginoon, pagpupuri, Panginoon, sa inyo. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ang karapat-dapat sa lahat ng ito. Hallelujah. We praise your name. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa aming Panginoon. Hallelujah. We praise your name, Lord. Tunay nga po, Panginoon, sa hapon na ito, kami lumalapit sa inyong presensya, Lord. Patuloy na lang ninanais, Panginoon, na ikaw yung maranasan, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa hapon na ito, Lord. Praise your name.
Tinatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan, hindi ako bibiguin kailanpaman. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko
sa akin ay ninais mo. Di ko inakanglang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit na kailangan, ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakanglang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakanglang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap,
Pag-ibig mo'y tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat, ika'y paglilingkuran. Di mo ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat, ika'y paglilingkuran. Di mo ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Sa iyong iyakan, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawa, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako kapag. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong iyakan, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawa, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako kapag. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Aking kasalanan, tapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong Pwede po ba lahat gumanyan? Yakapin niyo sarili niyo. Yakapin niyo sarili niyo. Yan. Yakapin niyo sarili niyo. Tapos pumikit kayo. Imagine po ninyo ang yumayakap sa inyo ay wala iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, meron ako ng panood. Sa relasyon daw, ang yakap po ay isang mahalagang bagay. No? Lalo sa mag-asawa. Ang yakap po, hindi na sa mag-asawa, pati sa magkaibigan, sa magulang, sa anak. Ang yakap po ay isang assurance. No? Assurance ito na hindi ka nag-iisa, na may katuwang ka. Amen? Sa mga bata, pag niyakap ng magulang, sinasabi ng magulang, anak, nandyan ako para sa iyo. Amen po. At ganun din po sa atin, no? Minsan iniisip mo na nag-iisa ka sa buhay, wala nakakaunawa sa iyo sa pinagdadaanan mo. Kapatid, nagkakamali ka. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At siya ang nakakaunawa sa iyo. Ano mang pinagdadaanan mo, ano mang kabigatan mo, ramdam yan ni Lord. Bawat patak ng luha mo, bilang yan ni Lord. Yung sigaw ng puso mo, na parang sinasabi mo, walang nakakaunawa sa akin, walang nakakarinig sa akin,
naririnig ni Lord ang sigaw ng puso mo. At gusto niyang sabihin sa iyo, anak, hindi ka nag-iisa. Narito ako. Amen. Amen. At hindi lang po yun, siya sabi ng Panginoon, mahal na mahal kita. Sabihin nga po natin, God loves me so much. Sabihin, mahal ako ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Amen po. Can we sing that chorus one more time? At ganyan po tayo. Sige, yakapin niyo sarili niyo. Imagine niyo na niyayakap kayo ni Lord. Can we sing the chorus? So yung yakap, ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Huwag ka lang bumitaw kay Lord. Sa iyong tawag, laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, ito po ang humawak sa amin. Dahil kung kami po ang hahawak sa inyo, maaari kami makabitaw. Subalit kung kayo ang humawak sa amin, kung kayo ang yumakap sa amin, Panginoon, makabitaw man kami, hindi ninyo kami bibitawan. Salamat po, O Diyos, sa inyong katapatan. Salamat po sa inyong pag-ibig. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Amen. Minsan pa po palakpak sa ating buhay ng Diyos. Hallelujah. Amen. Sino po rito nakaramdam ng pagmamahal ng Diyos sa kanila? Amen. Alam nyo, mahal na mahal tayo ni Lord. Kaya yung nakaramdam ng pagmamahal ni Lord, umikot po tayo, lalaki sa lalaki, magyakapan, kasama na babae sa babae magyakapan, lalaki sa babae magkamayan. Umikot po tayo, sabihin natin, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kailan may di kita'y mapapalhin.
Lahat yata inaantok. Palakpakan natin ating Panginoon. Talaga naman. Thank you for your honesty. Pero naman, hindi niyo ako tulungan. Palakpak sa ating buhay ng Diyos. Okay, sige po, makakaupo na po tayo. Ay, sorry. Bago tayo umupo, meron po tayong mahalagang ipapanalangin, no? Hindi ko lang po alam kung kayo ay nanonood ng news, pero kamakailan lang po, mga kapatid, alam naman po natin nangyayari sa West Philippine Sea. Tama po ba? Talagang yung karating bansa po natin, malaking bansa, pangalang China, okay, ay talagang nagiging agresibo na po. Okay? Dati, ang humahabol lang sa barko natin na nagbibigay ng ayuda o relief doon sa mga tao doon tsaka sa mga sundalo na nagbabantay sa ating teritoryo doon, no? Dati ang humahabol lang po ay Coast Guard. Okay? At binobomba yung barko natin ng water cannon. Yung water cannon, doon po matitrigger yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Ibig sabihin po, pag may namatay na, gera na yan. Pwede na pong manghimasok ang Amerika para ipagtanggol ang ating bansa. Ayaw po natin ng gera. So ipag-pray po natin. Tapos alam niyo po, lumalabas sa news doon sa China, no? Sa kanilang news kasi kontrolado yun ng gobyerno. Kasalanan daw ng Pilipinas. Ang Pilipinas daw yung pasingit-singit sa harap nung kaya nagkabanggaan. Tapos, sabi pa nila, mangongolekta sila sa atin ng damages. Bayaran daw po natin, ang bansa natin, yung nawasak nilang barko. Kita niyo po yung yung pagtutwist ng story. So mga kapatid, ipag-pray po natin yan. Amen? Amen? So pwede po ba tayo magkapit-kapit kamay? Hallelujah. Let us pray for our nation na talagang kung sa personnel, walang panama ang ating bansa, sa equipment, walang panama ang ating bansa. Pero mga kapatid, meron pong Diyos ang ating bansa in Jesus' name. Amen? At ang pangalan ng Diyos natin ay si Jesus. Amen. So, ipanalangin po natin. Go ahead, let us pray. Hallelujah. Ama namin Diyos, kami po'y dumudulog sa inyong dakila at makapangyariang presensya, Lord God. At kami po'y naninikluhod, O Diyos, sa panalangin sa inyong banal na trono na puno-puno ng kahabagan, puno-puno ng grasya at biyaya at ng hustisya, Lord God. At iataas po namin ang aming bansang Pilipinas, lalo na po dito sa West Philippine Sea kung saan pinag-aagawan ang teritoryo doon na meron pong angkin na teritoryo ang aming bansa, Lord God. At Lord, na ito po ay pilit na inaangkin ng mas malaking bansa. Dalangin po namin ngayon, Lord God, ingatan niyo po, Panginoon, ang aming Navy, ang aming Coast Guard, Lord, at lahat ng mga nagpapalaot upang magbigay tulong sa aming mga kababayan, sa mga kasundaluhan po namin na nagbabantay ng aming teritoryo. Na wala po sa kanilang malalagas, wala po sa kanilang no casualty, Lord God. Nang sa ganon, ito pong ayaw po namin mangyari ay hindi po mangyayari, Lord God. Nais lamang po namin ang bansang Pilipinas ay patuloy po magprogreso at hindi po namin kailangan ng anumang digmaan. Lord, I pray na makialam na po kayo. We pray for divine intervention. Ang inyong mapagpala at makapangyarihang kamay, O Diyos, ay kumilos po sa aming bansa. At Lord, lukuban niyo po ang aming bansa na inyong banal na dugo at walang sandata ng kaaway ng dyablo, pati na rin po, Panginoon, ng anumang bansa na umaangkin sa aming teritoryo, wala pong mananaig na anumang sandata nila. Salamat po, Panginoon.
Pinupuri ka namin. Ito po yung aming samantalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, makakapo na po tayo. Thank you, worship team. Praise God. Alright. So, isang mapagpalang hapon po sa lahat. At ganon din po sa ating timbahay. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. Meron po ba tayong first timer ngayon? Ay, meron. Praise God. Sige po. Pwedeng tumayo ang ating first timer. Yan. Pwedeng pakisigaw lang yung pangalan. Ayun, meron pa. Dalawa. Okay, sige po. Anong pangalan, kuya? Mark? Mark John. Wow. MJ. Mark John. Ilan taon ka na? 14. Saka si kuya? Mitojo. Okay. Okay, si kuya Jojo. Okay. Ayan. So, kilala lang kita sa Jojo, no? Yung pala full name niya, Mitojo, no? Anyway, ano po sasabihin natin sa kanila? Ready? 1, 2, 3, and you are welcome. Okay, manatili kayo nakatayo. Yung malapit na lalaki, pakiyakap sila, sabihin natin, welcome home. Come on, yakapin, make them feel welcome. Make them feel welcome. Ayan. Sige, ito si Jojo. Ayan. Okay, bakit welcome home? Dahil nawa itrato niyo po ang ating simbahan na inyo pong spiritual na tahanan. Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po. Yan. Okay. So, welcome din po sa ating team bahay, no? Okay po. So, handa na po ba tayo lahat makinig? Sige po. Ayan, tanungin ko lang po kayo, bilang panimula, sino po rito nagda-drive na, taas ang kamay? Nagda-drive, nagmamaneho ng kotse, motor, e-bike, bisikleta, hindi. O di kaya, nagagrab kayo. Sino nagagrab dito? Grab driver, sumasakay ng grab. Okay? So, mga kapatid, araw-araw ng ating buhay, okay, araw-araw po ng ating buhay, tayo po ay may mga pinupuntahan. Tama po ba? Sino may pinupuntahan dito? Yung mga nagtatrabaho, pumupunta sila sa trabaho. Right? Kung may sasakyan ka, magdadrive ka. Kung wala naman, yung iba nag-grab o di kaya nag-joyride. Tama. Yung iba naman po, mga estudyante, pumapasok sa eskwelahan at kung bakasyon, walang pasok, pupunta sa mall, o di kaya sa bahay ng kaibigan, o bumibisita tayo sa mga kamag-anak. Okay po? O kung ano pa man ating mga lugar na pinupuntahan. Kung ikaw ay nagmamaneho at familiar ka na sa lugar, di ba andali, makakarating ka sa lugar na yon kahit nakapikit ka, ika nga. Right? You can go to the place even with your eyes closed. Bakit? Kasi alam mo na yung pasikot-sikot. Tama po ba? Pero kahit alam mo na yung pasikot-sikot, katulad ko po, pag ako po yung nagdadrive, halimbawa, may susunduin o ihahati sa airport, meron po akong ginagamit na app, no? At yung app na yon ay ginagamit madalas kung tayo po ay, sabihin na po natin, hindi tayo familiar sa lugar. Kung hindi ka familiar sa lugar, katulad nito, hindi mo alam, kakaliwa ka ba? Kakanan ka? Dediretso ka, no? Anong kailangan po natin? We need direction. Sabihin natin direction. Noon, ano pong ginagamit para ikaw ay mabigyan ng direksyon? Bibili ka ng mapa. Tama po? Yung iba, compass, no? Ngayon, wala na yon. Lahat ay nasa gadget na. Ano po ang madalas ginagamit?
para ikaw ay mabigyan ng direksyon? Dalawang bagay. Either Google Map or Waze. Tama. So yan, either one of those, no, pwede mong gamitin. Lalo na kung hindi ka familiar sa lugar na pupuntahan mo. Pero katulad ng sinabi ko kanina, bagamat minsan, familiar na ako sa lugar, gumagamit pa rin ako niyan. Bakit, Pastor? Alam mo naman yung daan papunta dun di ba? Alam niyo po kung bakit? Malaking tulong yung app na yan, Google Map or Waze, para ikaw ay ilihis sa anumang traffic. Ano yung mas mabilis na ruta? Katulad yan, dito tayo sa church, pupunta ka sa Terminal 3, dalawa ang pwede mong daanan, tama po? Dito, papuntang Naiya or papuntang Skyway. So kung nagmamadali ka, diyan mo kailangan yung app para gabayan ka kung ano ang mas mabilis na daanan. Tama? Okay. So, thank God for those technologies, no? Na talaga magagabayan tayo sa lugar na ating pupuntahan. Pero alam nyo ba, sa ating pong spiritual journey, sa paglalakbay po natin sa ating spiritual na buhay, nung tayo po ay nakakilala kay Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tingin kayo, at naging mananampalataya tayo kay Kristo, dati po, tayo po ay nasa kadiliman. Kasalanan. Tapos nung nakakilala ka kay Kristo, inilipat ka mula kadiliman patungo sa kaliwanagan. Amen? At dahil ikaw ay mananampalataya na kay Kristo, kumbaga, na born again ka, panibagong buhay na yan. At yung pamumuhay bilang isang Kristiyano, panibago yan. Kasi nasanay tayo sa kasalanan noon Tama po? Ang pagsisinungaling, normal lang. Right? Ang pagsisinungaling, normal lang. Ang pagmumura noon, normal lang. Ano pa? Ang pandaraya, normal lang. Bakit? Kasi tayo ay, ang likas po natin nung pinanganak tayo ay makasalanan. At ang buhay kadiliman, normal lang sa atin. Hello? Normal lang yung magbisyo. Amen? Normal lang po yan noon. Pero ngayon po na tayo ay hinango mula kadiliman patungo sa kaliwanagan, this is now a new beginning. Sabihin natin new beginning. At bilang mananampalataya kay Kristo, mga kapatid, meron po tayong bagong tatahakin. Ano yung bagong tatahakin na yon? Ito po yung patungo sa kabanalan at kadalisayan ng ating Panginoon. Kung dati na tayo ay namumuhay sa kabalbalan, ngayon ang expected sa atin, tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Sabihin natin kabanalan. Hindi nyo ba napansin? Dati, palamura ka. Ngayon, hindi ka na nagmumura. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang nagbago ka. Dati mabisyo ka. Di ba? Breakfast mo, gin. Lunch mo, gin. Dinner mo, gin. Alam po, merong isang talagang lasenggo. Sumulat siya sa tatay niya. Pati laman ng sulat niya, panay alak. Nabasa niyo na yon? Alam niyo sabi niya? Ganito, beer itay. Pakinggan niyo Kasi walang laman utak niya kundi mga alak. Sabi niya, beer itay. Gin ako iinom ng kahit na kahit syoktongin niyo pa ako. After 5 years, sabi nga yan, ayan, mag-aaral na ako at magtatrabaho ko. Basta nangako siya sa tatay niya. Nagmamahal. Johnny Walker. O diba? Lahat ng laman ng utak panay alak no?
Pati sa sulat, laman ay alak. Sabi mo sa katabi mo, dati yun. Amen? Dati ang katawan natin ay puno ng espiritu ng alak, subalit ngayon, ang katawan natin ay puno ng espiritu ng Diyos. Hallelujah. Amen? Dati, chinichismis mo, kapitbahay mo, ngayon, chinichismis mo si Jesus sa kapitbahay mo. Kung ano ginawa ni Lord sa buhay natin. Amen po? So, yun po, no? Ngayon, ang pamumuhay natin, yung iba siya sabi ngayon, may nagsabi sa akin, alam mo, pastor, ang hirap maging Kristiyano. Bakit? Ang hirap mamuhay ng may kabanalan. Bakit? Kasi ang daming tukso sa paligid. Pag lalabas ako sa bahay namin, ayan, kaliwat kanan, nagiinuman, inaalok pa ako. Pre, inom ka naman. O, di ba? Kung talagang lalaki ka, mga ganyan, no? Tapos sa school naman, mga kabataan, naku po, grabe din ang tukso. Lalo na kung hindi ka nakapag-aral at meron kayong periodical test. Napakalakas ng tukso ng pangongopya. Tama? Ayan. At ito po nakakalungkot sa mga kabataan. High school pa lang, may asawa na. Si doktora, merong kinukwento sa akin, sabihin sa akin, Han, may pasyente ako, grabe. Sabi ko, bakit? Marami ka namang pasyente. Hindi, kakaiba tong pasyenteng to. Bakit? 17 years old pa lang, mukha ng 40 anyos. Why? Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Kasi, una siyang nabuntis, 14 years old. 14 years old pa lang, nabuntis na. Tapos, galit na galit yung nanay, pumunta sa akin, ito, doktora, yung anak ko, pambihira, 14 years old pa lang. Bakit? Ano ba nangyari? Sabi doon ng anak, aksidente po. Ha? Aksidente? Aksidente daw nang nabuntis siya. No? Sabi ganyan, anong trabaho ng asawa mo? Wala po. 14 years old din. Tapos, dahil walang trabaho, ayan, hindi sila kinasal, naghiwalay. Wag mo na ulitin. Opo. Pero after 1 year, bumalik kay doktora. Ano na? Ayan, bumalik kay doktora. Ikaw na naman. Naku, doktora, ito anak ko talaga. Bakit? Ano naman? Aksidente po ulit. Aksidente ulit? Tapos, buntis na naman. Iba na naman ang tatay. Hindi pa doon nagtapos. The following year, bumalik na naman. Buntis ulit. Iba na naman ang tatay. Ano na nangyari? Aksidente po ulit. Sabi ni Dr. Han, kung hindi lang ako Kristiyano, siguro tinuhog ko na yun. Kaya mukha na daw po siya 40 anyos, 17 years old. Napakaganda sana ng future, pero nasira. Hello? Mga kapatid, makinig kayo. Bilang Kristiyano po, meron tayong bagong tahakin sa buhay. At kailangan natin ng direksyon. Ano yung bagong tahakin natin? Ang bagong tahakin natin ay patungo sa kadalisayan. Purity. Sabi natin purity. Amen? That is our goal. No? Yes, nung tayo po ay niligtas ng ating Panginoon, ang katayuan natin, tayo po ay banal na. Pero kailangan natin manatili sa daan ng kabanalan at ng kadalisayan. Amen. So, anong kailangan natin? We also need direction. Sabi natin direction. So, ngayon, sa ating pong taong ito, no, 2025, ang ating tema is contending for the faith. Ibig sabihin, paglaban ang ating pananampalataya. At andito pa rin po tayo sa ating third quarter, yung letter G, sa ating acronym na URGE. Yung letter G, ibig sabihin yan, guarding the truth. Sabi natin, guarding the truth. Okay, so talagang kailangan po natin bantayan ang katotohanan. At ngayong buwan ng Agosto, ang ating pong pinag-aaralan is walking in purity. Sabi natin, walking
in purity. Sa Tagalog, lumakad sa kadalisayan. Okay? O sa kalidisan, o sa kabanalan. Alright? At ngayong araw pong ito, para po maabot natin o marating natin yung tinatawag na purity, ang pag-uusapan po natin is follow the word. Sabihin natin, follow the word. Ang dali pong sabihin, sumunod ka lang. Ang dali sabihin, sumunod ka sa salita ng Diyos. Pero ang tanong ay paano? Paano ka makakasunod sa salita ng Diyos? At yun po ang ating pag-aaralan. Ang teksto natin ay hango sa Psalm 119, verses 9 to 11. Parang uminit yata. Ayan. Ano lang po. Ayan. Kahit sa 20 lang. 20. Okay. So, pwede po ba tayo lahat tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos? At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, and. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Basahin po natin sa Tagalog. Yan, mula sa aklat ng Ang Biblia 2001. Ready? And. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko o huwag nawa ako maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Pwede ba tayo yumukot pumikit at manalangin? Panginoong Jesus, salamat po sa inyong dakila at makapangyarihang salita. Lord, alam ko po wala sa amin kung sino man ang perpekto at wala pong sino man ang karapat dapat tumayo para mangaral patungkol po sa kadalisayan. Dahil ang bawat isa po sa amin ay nagkakamali pa rin, Panginoon. Subalit kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo pong grasya at biyaya. Kami po ay pinaging dapat ninyo, O Diyos. Kaya hiling ko po sa oras pong ito, Lord, as I stand behind the pulpit, I imagine myself, Lord God, standing behind you. Kayo po, Panginoon, ang magkubli sa inyo pong lingkod at sa bawat isa at sa pagpangangaral po, pagpapahayag ng iyong salita, hayaan niyo pong pawang salita niyo lamang ang mamutawi sa aking bibig at titimo sa puso ng bawat isa. Lord, hide your servant in your glory at kayo lamang po ang maitaas, kayo lamang po, Jesus, ang makilala sa hapong ito. And Holy Spirit, guide us, lead us today. Pinagkakatiwala ko po sa inyo lahat ang buong maghapon, Lord God. We thank you, we honor you, we magnify you. This we pray in Jesus Christ's mighty name. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay. Ang title po na aking pong nabuo para po dito is ayan, A Roadmap to Spiritual Purity. Sabihin natin roadmap. Yan, para itong mapa, okay? Para ano yung tatahakin natin para marating po natin yung tinatawag na purity or kadalisayan. Amen? Sino po ritong nais na mamuhay na may kabanalan sa Diyos? Sa kamay. Sa 2, 5 lang. Ulit. Sino po rito nais mamuhay na may kabanalan sa Diyos? Sa kamay. Okay. So ito po ang atin pong spiritual roadmap. Ha? Tanong, paano natin masusunod ang salita ng Diyos patungo sa pamumuhay ng may kadalisayan? Kasi sinabi, ang ano po kanina is follow the word, di ba? Sumunod ka sa salita. Paano po natin ito susundin? So meron po tayo 3 punto na pag-uusapan and our acronym word for this afternoon is the word ask. Sabi natin, ask.
Bakit ask? Sino po rito naligaw na? Taas ang kamay. Honestly. Nung ikaw ay naligaw, anong ginawa mo? Ha? Nagtanong. Di ba? Kasi may hinahanap ka. Lalo na yung mga grab driver, di ba? Lalo na kung mga eskinita, ibibigay lang sa yung street na, yung street, walang house number. Ang hirap nun. Di ba? Sabi, ay, kilala ako dyan. Ang hirap po nun, di ba? Anyway, naranasan ko po, nung kami po ay kabataan pa doon sa church po namin, meron mga pinabisita sa amin. Yung church po kasi namin doon sa UNM, malapit sa corner ng UN tsaka ng Taft. May mga pinabisita sa amin sa Paco. Alam niyo, nagulat ako, merong karatula nakasulat. Sabing ganyan, magtatanong, piso. Ituturo, 2 piso. Sabi ko, aba, negosyante mga tao dito. Hindi pa doon nagtapos. Sasamahan, 3 piso. O, mamili ka. Diba? So, kung meron po tayo hinahanap na lugar at hindi natin makita, anong ginagawa natin? If we need directions, we ask. At ganun din po sa ating buhay, mga kapatid. Ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya tayong struggles. Ang bawat isa po sa atin may kanya-kanya tayong kahinaan. Amen. Yung iba nakukundi na. Naku, kala ko ba Kristiyano ko? Bakit ganito pa rin ako namumuhay? Nakukundi na sila, kaya bumibigay, sumusuko. Huwag kang susuko. You need help. Paano ka matutulungan? You need to ask. Sabi natin, ask. So yan. Yan po yung ating acronym, ha? At yan pong acronym na yan, andyan din po yan sa ating teksto. So number 1, yung letter A, anong dapat natin gawin para makasunod tayo sa salita ng Diyos? Number 1, we have to align our lifestyle. Sabi natin, align. Anong Tagalog ng align? Ang align po, ibig sabihin ito ay iyong iugma, iyong ipantay, okay po, ituwid, yon, iugma, iakma, yun po, no? Bakit? Kasi dati po, katulad na nabanggit ko kanina, dati tayo ay nasanay mamuhay sa kasalanan. Right? Amen. Ganun ang klase pamumuhay po natin. Nung tayo po ay na-born again, no? Sa pamamagitan ni Kristo, pag sinabi na born again, ikaw ay talaga nanali kay Kristo at tinanggap mo siya sa iyong buhay at inaipanganak ka sa kaharian ng Diyos. At meron ka ng bagong pamumuhay. Sabi natin bagong pamumuhay. At bilang anak ng Diyos, namumuhay na tayo sa kaliwanagan, meron tayong panibagong tatahakin. At ito po yung daan ng kabanalan. Now, kung nasanay ka sa buhay mo dati, dapat iwan mo na yan at i-align mo ang pamumuhay mo ayon doon sa kung ano inaasahan sa atin. Amen po. Sa anong paraan? Number 1, we have to align our lifestyle according to God's Word. Ayon sa salita ng Diyos. Sa ating pong teksto, ayan, Awit 119 verse 9. Sabi po diyan, paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Tingnan niyo po, sabi ganyan, panatilihin. Diba? So, tayo po ay nailipat na dito sa kaliwanagan, manatili na tayo dyan. Sabi natin manatili. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang babalik sa dating buhay. Amen. Iniwan na natin yan eh. Niligtas na tayo ni Jesus eh. Hinango na tayo sa kadiliman, hinango na tayo sa kasalanan, at binigyan ng panibagong buhay, mga kapatid. And God expects us na tayo ay manatili diyan sa kaliwanagan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya wag kang absent. Amen? Bakit? Kasi meron na pong expectation sa atin na tayo ay mamuhay ng kakaiba kaysa sa mundo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang nagbago ka talaga. Sabihin mo, alam mo kung hindi ka kinausap ng katabi mo, ibig sabihin hindi ka pa nagbago.
Sabihin mo, buti na lang, nagbago ka na. Hallelujah. Oh, gumanti ka, ikaw din. Okay. Oh, ito, binato ni David ang tanong, paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sino mga kabataan dito? Taas ang kamay. Nakataas kamay ko. Oh. At hindi lang mga kabataan, pati na rin po yung dating kabataan. Oh. Paano daw natin pananatilihing dalisay ang ating pamumuhay? Sabi po rito, sa pamamagitan ng pag-iingat nito, ayon, sa English, ayon sa iyong salita, ayon sa salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba ang mundo, may dikta ang mundo eh. Tama, mali? Anong sinasabing ganyan? O gusto mong umunlad? Sige, ganito. Mandaya ka. Gusto mong yumaman? O sige, pumasok ka sa DPWH. Yayaman ka. Merong in-interview eh. Paano kayo yumaman? Paano kayo nagkaroon ng ganitong mga malalaki Sabi nga, simula nung pumasok kami sa DPWH. Sila na mismo nagsabi nun. Di ba? Bakit? Kasi ang daming katiwalian eh. Tama, mali? Ang mundo po, may dikta yan. No? Gusto mong yumaman, tumaya ka sa loto. Gusto mong yumaman, magkasino ka. Gusto mong yumaman agad, magsugal ka. Gusto mong magtagumpay, mandaya ka. Gusto mong lumakikita mo sa sa palengke, o yung manok mo, injection mo ng tubig para bumigat. Ang yayari yan. Gusto mong lumakikita mo, dayain mo yung panimbang. Ang daming mga katiwalian sa mundo. Amen. Yan ang dikta ng mundo. Pero mga kapatid, tayo po ngayon na nasa kaliwanagan na, hindi na po tayo magpapadala sa dikta ng mundo. Amen? Magpapadala na tayo sa dikta ng salita ng Diyos. Amen. So yun po, no? Align our lifestyle according to God's Word. Romans chapter 12 verse 2 sabi dito, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Huwag niyong tutularan yan. Young people, listen. Ito, maraming mga young people dito ngayon. Kung yung kaklase mo, tatlo ang girlfriend. Kung yung kaklase mo, 5 ang boyfriend. Ibig bang sabihin, gagayahin mo? No. Hello? Amen ba mga kabataan? Mag-aral muna ng mabuti. At lahat ng kabataan magsabi ng praise God. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Kundi, listen magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi ka mababago kung hindi mo babaguhin ang iyong pag-iisip. At paano mababago ang ating pag-iisip? Ayon sa salita ng Diyos. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Marami pong dikta ang mundo, mga kapatid. Sabi po rito, huwag nating tutularan ang sanlibutan. Amen. Ang sinasabi ng sanlibutan, kung talagang lalaki ka, dapat manginginom ka. Red horse, inumin ng tunay na lalaki. Kita yung pandadaya ng mundo? Hello? Alam niyo ang mga tunay na lalaki? Ang mga tunay na lalaki ay yung mga naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Tanungin mo katabi mo, tunay ka ba lalaki? O tunay na babae? Di ba?
Ito, meron akong one-liner sa inyo. Aligning our lifestyle is no longer conforming to the pattern of the world, but living according to God's word. No, pati ako nabubulol. Ulitin ko. Aligning our lifestyle is no longer conforming to the pattern of the world, but living according to God's word. Kung ang barkada mo, ito po, sinabi ko to sa Mount Moriah kanina, kung ang barkada mo humahatak sa iyo, palayo sa Diyos, hindi yan worth na ipagpatuloy ang pagiging magkakaibigan. Hello? Kung mamimili ka na kaibigan, dapat yung kaibigan mo ang magpapalapit sa iyo sa Diyos. Amen? Para mabago ang buhay mo. Amen po. So pangalawa, according to Holy Spirit's leading. Alam niyo po, ang salita ng Diyos at ang Holy Spirit, tag team yan eh. Hindi mo pwedeng ihiwalay yan. Bakit? Kasi po, sa Genesis, kung babasahin yung Genesis chapter 1 verse 1, sabi po doon, sa pasimula pa, ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Okay? At sabi po doon, ngayon ang sanlibutan ay walang hugis, walang anyo, at ito ay nababalutan daw ng kadiliman. At sabi po doon, at ang Espiritu ng Diyos ay lumilimlim dito. It is hovering over the earth. Pero walang nangyayari. Walang nangyari hanggat merong sinabi ang Diyos. Sinabi ng Diyos, let there be light, and there was light. Amen? Kaya po mga kapatid, sa atin po, pagbabasa ng salita ng Diyos, kailangan natin ang Holy Spirit. When you read the Word of God, you ask the Holy Spirit, turuan niyo po ako. Turuan niyo ako maunawaan ang salita po ninyo. And the Holy Spirit will guide you. Amen? Tutulungan tayo ng Holy Spirit. Bakit? Sabi po dito, pangako ito ng ating Panginoong Jesus. Sa John chapter 16 verse 13, sabi diyan, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Amen? Ang Holy Spirit ang gagabay po sa ating lahat. Halimbawa, sino po rito nakagamit na ng Waze? Taas ang kamay. Di ba sa Waze, pag tinype mo yung address ng pupuntahan mo, mag-a-appear doon yung direction. Right? Makikita mo yung direction eh. Merong blue na iyong susundan. Tama po. So, yung direction na yon, isipin mo, yan yung salita ng Diyos. Ang mapa natin ang salita ng Diyos. Now, ang role ng Holy Spirit ay ganito. Habang sinusundan mo yung direction ni Waze, di ba? Maya't maya, may magsasalita. Tama? In 300 meters, turn right. Tama, mali? Tapos habang nalalapit ka, in 200 meters, turn right. In 100 meters, turn right. Papaalalahanan ka ni Waze na kailangan mo nang lumiko dahil malapit ka na. Maliwanag po mga kapatid. Ganon din po. Ang mapa ng buhay natin ay ang salita ng Diyos. Andito po nakatala lahat ng plano ng Diyos sa atin. Ang kalooban ng Diyos ay nandito. Pero kailangan pa rin natin ang Holy Spirit kasi siya ang magpapaalala sa atin ng salita ng Diyos sa gitna ng anumang tukso na dumating sa ating buhay. Amen. Mga kabataan, kung natutukso ka mangupit sa wallet ng tatay mo, hallelujah, mangungusap sa iyo ang Holy Spirit, meron ka mararamdaman sa loob, mali ang ginagawa mo. Huwag mong gagawin yan. Amen? Amen po? The Holy Spirit will speak to us. The Holy Spirit will warn us. At siya po yung patuloy na maggagabay sa atin. Mangungusap ang Holy Spirit po sa atin. Kung ikaw ay makokompromiso, talaga makungusap sa iyo si Lord, sasabihin niya, huwag mong ipagpatuloy yan.
Huwag kang makisama dyan. Mapapahamak ka. Amen? At pakinggan mo ang tinig na yon at ikaw ay maiingatan. Amen po. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. So we have to align our lifestyle. So yan po yung unang-una, no? Align our lifestyle. Sabi natin, align. Iugnay natin, iakma natin, iugma, ituwid. Yun po ibig sabihin yan. Yung dati mong pamumuhay na mali, baguhin mo, dapat i-align natin ayon sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, listen. Dapat may Bible ka. Sino may Bible dito? Taas ang kamay. Sabi mo sa katabi mo, bumili na tayo bukas. Pastor, ang mahal ng Bible Magkano? 250, meron nga 300, ang mahal. Tanungin ko kayo, magkano cellphone? Magkano? 7,000. Magkano pinakamurang cellphone? 3,000. 3,000 nga, nakakabili ka Tapos Bible, hindi. Hello? Mga kapatid, pastor, andito na rin naman yung Bible ko na sa app. Tingnan nyo to magbabasa ka ng Bible sa app mo. Nakabukas ang internet mo, maya-maya habang nagbabasa ka ng Bible, Shopee! Uy, may sale. O ano mangyayari sa'yo? Madidistract ka na Tama po? Tapos pag may nag-text sa'yo, may nag-message sa'yo, lalabas yun sa taas Uy, si Crush! Naku, may message ako, wow! Naku po, wala na, distracted ka na. Sira na ang pagbabasa mo ng Bible. Amen? Pero kung meron kang ganito, hallelujah, mga kapatid, wala itong distraction. Bakit? Wala itong wifi. Amen? Nakafocus ka, nakakonsentrate ka sa salita ng Diyos. Walang Shopee na magpapaalala sa'yo ng mga sale. Amen? Subalit ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos, ang magpapaalala sa'yo ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah! Come on, palakpakan natin, Panginoon. So, align our lifestyle. Seek God with whole heart. Sabi natin, buong puso. Hindi po pwedeng kalahati lang. No? Sino po rito nais may kahati sila sa pag-ibig? Taas ang kamay. Gusto niyo ba yon? Sasabihin ng misis, subukan lang niya. Makikita niya, nahanap niya. Di ba? Hello? Maghahalo ang balat si tinalupan. Amen po. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na may kahati siya sa ating puso. Sabi ni David sa ating teksto, Awit 119 verse 10, sabi dito, tingnan nyo ito hinanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa ako maligaw sa mga utos mo. Alam nyo si David, napansin ko, kung meron siya kinakatakutan, hindi niya kinakatakutan ang kalaban. Hindi po niya kinakatakutan ang pakikipagdigma sa kanyang kalaban. Kasi alam niya na siya ay tutulungan ng ating Panginoon. Di ba ganyan po nangyari nung kinalaman niya si Goliath? Naalala niyo po yon, yung kwentong yon? Imagine si Goliath, no? Siya po yung tawag sa kanya champion ng mga Palestino, ng mga Palestine. Hinamon niya yung hukbo ng mga Israel. Sabi niya ganyan, kung sino sa inyo ang makakapatay sa akin, kami ay magiging alipin ninyo. Subalit, kung ako naman ay manalo, kayo ang aming magiging alipin. Wala doon sa sundalo ng Israel ang gusto lumaban kay Goliath. Bakit? Kasi higante. Lahat sila nangangatog. Tuwing lumalapit si Goliath, nagtatakbuhan ang mga Israelita. Maya-maya, dumating si David. Isang batang paslit. Shepherd boy. At narinig niya yung hamon ni Goliath. At sabi ang ganyan, ito po sino itong supot na to? Who is this uncircumcised Philistine
So, kumbaga sa Tagalog, sino tong supot na to na lalaitin ang hukbo ng Diyos? Siya yung lumaban. Hindi niya ginamit espada, hindi siya gumamit ng sibat. Ano ginamit ni David? Sling. Tirador lang. Amen? Bakit? Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Si David, walang kinakatakotang kalaban. Alam niyo ang takot ni David? Tanungin niyo ako kung ano. Ask me what? Alam niyo ang takot ni David? Ang takot ni David ay yung malayo siya sa Diyos. Kaya sabi niya, hinanap kita ng buong puso ko. O huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Yun ang takot ni David. Ang takot ni David sa kanyang buhay ay yung siya ay malihis doon sa daan ng Diyos. At siya ay maligaw at malayo sa ating Panginoon. Amen po? Sino po rito nawala na ng hikaw? Nawala ng hikaw sa bahay. Ayan, meron. Sing-sing. O namang mahalagang bagay. Sino dito nawala na ng pera sa bahay? Anong ginawa ninyo? Ay, sing-sing lang naman yun eh. Ay, hikaw lang naman yun eh. Eh, paano kung totoong bato yan? Anong gagawin mo? Diba hahanapin mo lahat? Talagang hahalughugin mo lahat. Kung pwede nga lang, buong bahay mo, ibaliktad mo para itaktak mo ganyan para lumabas eh. Tama po? Hahanapin mo yung isang bagay na yan na maliit na nawawala sa'yo. May kilala akong ganyan, may nawalang hikaw talaga naman. Hindi talaga tinatantanan maghapon. No? Talagang, tulungan mo naman ako hanapin. Hanap kami, hanap. Hanggang sa makita. Amen? Yan po ay hikaw lang, mga kapatid. Dapat ganyan po tayo sa ating Panginoon. Amen? Hanapin natin si Lord sa ating buhay. Seek God with a whole heart. Sabi natin, buong puso. Tingin kayo rito. Kung hindi mo nakikita si Lord sa kaibigan mo, una, sharean mo. Pag hindi mo na-sharean, kung ayaw yung tanggapin, iwanan mo. Hello? Bakit? Kasi isang araw ma-impluwensyahan ka niyan, palayo sa Diyos. So we have to seek God. Sabi natin, seek God. Pangalawa, we have to seek God with faith. Sabi natin, may pananampalataya. Sa Hebrews 11 verse 6, sabi rito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Sino po rito naniniwala may Diyos? Mga kapatid, the fact na nandito po ang bawat isa ngayon, kaya kayo pumupunta sa church dahil naniniwala kayo na merong Diyos dito sa ating pinupuntahan. Amen. At pag pumunta kayo, makakatagpo natin ang Diyos. That is what you call faith. Amen. Kahit hindi kayo matawagan, kahit hindi kayo matext, hallelujah, alam mo, darating ang linggo, excited ka na, you want to seek God. No? Lahat ng pwedeng humadlang sa'yo, ihahawi mo para walang makapigil sa'yo sa paglapit mo sa Panginoon. Amen po. Kasi yun ang sikreto, mga kapatid, para tayo ay patuloy na manatili doon sa daan patungo sa kadalisayan ng Diyos. By faith, sabi natin by faith. Ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. At listen, at siya ang tagapagbigay gantimpala. Sabi mo sa katabi mo, may gantimpala ka. Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Amen? Pastor, anong gagawin ko? Tingin kayo rito. Sa bahay po ninyo, no? Kung gusto niyong saliksikin si Lord, you can worship God. Pwede kang sumamba sa Diyos, no? Eh, pastor, hindi ako marunong kumanta. Kung hindi ka marunong kumanta,
magpatugtog ka. Magpatugtog ka ng mga awiting makalangit at sabayan mo. Sabi mo, sabayan mo. Sabayan mo at magpuri ka sa Diyos. Hallelujah. Just seek God. Kumanta ka. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. Umawit ka lang, kapatid. I take pleasure in worshiping you, Lord. Tapos, pag umawit kang ganyan, pagdulog mo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, alam mo, mararanasan mo ang pagyakap ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya kung ano man ang struggle mo, ano man kahinaan mo sa buhay, ano man kabigatan mo sa buhay, ano man problema mo sa buhay, basta lumapit ka sa Panginoon, sabi rito, gagantimpalaan ka ni Lord. Ano yung gantimpalang yon? Ang gantimpalang yon, mga kapatid, isa doon, bibigyan ka niya ng kapayapaan. God will give you peace. Bibigyan ka niya kapayapaan. Ano pa? Ang gantimpalang yon, kung ano ang problema mo, hallelujah, bibigyan ka ng kalutasan ng Diyos sa iyong problema. Amen. Ano mang kabigatan mo, ano mang problema mo, kahit kasalanan, kahinaan, pag lumapit ka sa Panginoon, lahat pong yan ay matutunaw na lang sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. God is good. Kaya sabi ni Lord, come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So yan po yung pangalawa.